Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag subscriber, no. Mas pa konti-konti yan, ayos lang yan. Ha? Mag 23,000 na ako, konti na lang. Oo, masaya na ako noon. Hindi man ako masyadong ano. Gaya sinabi ko, hindi ko alam paano ako napunta rito. Diyos lang akong naglagay sa akin ito eh. Dahil nga ako doon sa pumunta ako kay Tulpo, wala naman nangyari. Inaano ko yung problema ko, gabi-gabi ho akong na gamitin ko itong social media. Oo. Para dito sa problema ko dito sa kapatid ng asawa ko. Yun lang ho yun. Hindi nga ako marunong gumamit itong gadget na to eh. Yung gamit ko lang ho yung Nokia. Kasi tatawag ka lang naman. Text, ganun lang naman ho eh. Ngayon nag-aaral ako eh ito. Napunta ako dito. Ganun po yun. Oo. Kaya hindi ako nangarap nung tag ito eh. Maka 100,000, di na. Tanda na tayo. Basta yung naging magkakaibigan tayo, sapat na. Magbigay lang po tayo ng reaksyon dito kay General Torre. No? Pakinggan natin. Pag ito nangyari, malalim mo itong sinabi ni General Torre na ito eh. Ito po, ini-interview siya after yung tag ito, yung Senate hearing daw ng tatlong ng tatlong senador, no? Nakakapagod. It's nakakapagod, yeah. We have a lot of nakakapagod and it's also a relief for us to be able to air our side to the media. Pinanood ko, napaka-edukado ni General Torre. O, tsaka napaka-pasensyoso, no? Napaka-pasensyoso niya. At napaka-maunaway niya sa mga tanga. Totoo. O. Magaling ang ano niya, magaling. O. Kaya niyang anuhin yung mga yung mga tanga na uunawaan niya. Ako, di ko kaya unawain eh. Oo, yung katangahan, oo. Pero si General Torre, nakuha niya. Oo. Pakinggan niyo siya. And of course, to the Senate. Sir, na-pressure ba kayo dun sa tatlong senador? Paulit-ulit na appeal nila na umalis na po kayo dun sa KOJC? Of course, there's always that effect on us. Sorry. Pwede po ba, sorry sir, did you feel any pressure from those senators po appealing na umalis po kayo doon sa... Pasensya na nga, palagay ko bad breath na ako dahil matagal akong hindi nakainom ng tubig at nanunuyo na lalamunan ko. Pero, of course, tatlong senador yun eh. So, the pressure is always there. The effect is always there that we have to consider what they're saying even though, it may run against the operational procedures, it may run against our sworn duties. So, andun talaga, dagdag na isipin kumbaga. Sir, are you going to continue with your operation? Yes, of course. No question about that. We will... Kanina open nakapasok ang mga media ron yeah. But we will continue exploring that place and we will cordon it again as the need arises. Sir, nagkasundo kayo sa Proton Relic? Nagkasundo niyo ba? That portion is canalizing us into one instrument. As I've said before, masyado namang tricky question yun. Hindi naman po pwede yun i-surrender namin ang buong operation dahil lang sa isang napili ni Atty. Torion na instrumento. So you're saying that you're afraid, sir, of the challenge by Atty. Torion? We have a lot of instruments, MJ, and I will not allow that we will be tricked into that corner by your lawyer and debunk all others of all other equipment. That's why we brought more redundancy. So ano yung napagkasunduan niyo, sir? Wala kami napagkasunduan regarding that matter. Wala kami napagkasunduan. Isa na siguro dapat pagkasunduan dito. Ilabas niyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Tama. Pag si Apollo Kibuloy ay humarap na sa huwes,
Lagi niya sinasabi ninyo, MJ, justice for Apollo Kibuloy. Saan hustisya nyo hinahanap ang hustisya na yan? Sa kalsada? Hindi naman po pwede dyan. Pag sinabi nyo justice for Apollo Kibuloy, ibig sabihin, ang hustisya, iisa lamang dito sa Pilipinas, nasa mga korte. At ang unang step para makatanggap ka ng hustisya ay magpasakop sa korte. And in this case, to surrender to the court. Yun ang rason dyan, yun ang paraan dyan. Wala nang iba. Just like any other Filipinos. We will re-strategize. Actually, I'm energized. Yang mga lahat ng pinalalampas namin na obstruction of justice, a-actionan na namin. Mabigat yun. Binitawan ni General Torre, ha? Lahat ng mga pinalagpas naming obstruction of justice, a-actionan na namin. Dapat, eto, maguluho ito. Dadagdagan ng aresto, sigurado. Lahat na nung mga humaharang, aarestohin na. Kaya sabi ni General Torre, madadagdagan ng aresto, sigurado. As the need arises, we will do whatever it takes. We will do whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. So regarding the obstruction of justice, continue the digging, sir? Would you be stricter sa... Yes, we will be. The search will be conducted on our own terms, not on theirs. Nakita niyo naman eh. Yun, the search will be conducted in our own terms, not in theirs, ha? Kasi nga, saan ka nakakita? Nagsisearch ka, kakapkapan ka nung mga kulto ni Kibulog. Oh. Pulis ka, kakahiya, di ba? Oo. Kaya nung panahon ni Digong, walang ganyan. Panahon ni General Torre ho yan. Nung panahon lang ni Espinido, hindi pa General si Espinido, eh. O, di ba? Kita may nangyari sa, kila Paruhinog. Oh. Search warrant yung binigay, pumalag, di pinagpapatay. O, di ba? Tapos na yun. Mag-asawa patay, marami pa namatay dun eh. O, di ba? Ang mabigat, yung search warrant na inano doon sa mayor ng Abuera. Mantakin mo, si search warrant nakakulong. Mabigat na yung binitawan ni General Torre na yun. Oo. Dadami raw ang maaaresto. Oo. Ang problema, kung kayang kung kayang gawin. Oo. Pero ito lang mga friend, wala talaga sa mas napanood niyo kay Atty. Claire? Oo. Tong si Turon, si Turion, masyadong magaling. Oo, wala namang wala talaga eh. Sandali Medyo matagal pa naman Ito, miyembro ho nila to si Arlene Stone. Sino si Atty. Turion at Nori Cardona ayon kay Arlene Stone? Ito pamagat nito. Share natin. We will talk about that. Kung ano yung development, ano yung objective sa hearing na yon. How can we determine the objective of that hearing? It's very obvious, So pag-usapan natin yung nangyaring hearing. I know na marami sa atin dito na nanonood noon at nakita natin yung hearing. But can you guys confirm, okay na ba yung ating sounds dyan? God bless you and protect you, Miss Arlene. Thank you, Edna. Nori Madrona, thank you. Maria Irene, thank you so much. Rose Edmondo, thank you. So guys, it's Friday here sa Minnesota, sa lugar ko. Alam ko na Saturday dyan sa Pilipinas and maybe other part of the world is also Friday evening. So guys, kagabi, talagang yung aking kaspa nagsiliparan habang pinapanood ko yung Senate hearing. Kasi nakita natin, it's very obvious na yung objective ni Senator Bato de la Rosa is to stop the operation of the PNP. Na yung PNP natin ay nandoon to execute justice, to do their job. No, so guys, gusto kong i-play it money.
He's earning money. And that's why he's doing his best kahit alam niya na illegal naman yung mga ginagawa niya. No, kahit alam niya mali yung ginagawa niya, but he still has to say it because he needs money. It's all about money. Bakit? 5 ang anak ni Torion sa 4 na babae, iba't ibang magulang. No, iba't iba ang Puta, pinagpala ka rin pala, Turon, ha? 5 anak, 4 ang nanay. Putik ang tibay ni Turon, oo. nanay ng mga anak niya. Bakit siya nagpa-convert ng Muslim so that he can have multiple wives? No? At kailangan ni Torion na kumita. At itong TOJC, they are desperate to have Torion too because lahat ng kanilang asset ngayon ay frozen na, di ba? So wala sila, limited yung kanilang resources. And Torion is taking advantage the situation ngayon. No, alam niya, what's the reason why, in the first place, what's the reason why, bakit nandoon yung ating PNP sa compound ni Kibuloy? Is it because they are interested to anybody else, interested sa kanilang executive pastor ngayon na si Acobo, na nung humarap siya doon sa sa Congress, sabi niya hindi daw siya marunong magtagalog and he can't speak English, so therefore he has to use Visayan language. Pero anong nangyari kagabi? He was speaking English ang Tagalog. Oh, bakit? Kasi gusto lang niya ipamukha sa mga tao that they think that they are smarter than anybody. No? Itong grabe ang pambubudol talaga nitong mga to. Tago sa buto. Tago sa buto ang pambubudol ng mga ito. Totoo. So ang purpose talaga doon ni Senator De La Rosa na para namang yung hearing niya ay para ba yung nasa barangay tanod? No, nakakahiya. You are using the resources of the country for what? To protect the criminal. And you are there and you are a leader. The people voted. You know, they put you in that position. Pero anong ginawa nitong Bato de la Rosa na ito? Nakakahiya. Ginamit yung resources ng ating bansa, ng Pilipinas, to protect a friend who is a criminal. No, bakit? Yan ba ang magandang objective dito? Protektahan natin yung criminal na nagtatago? Why that he has warrant? Is it because he's abiding the law? He is a law-abiding citizen? My goodness, mga kagawa talaga tong style ng nakakahiya itong ni Bato at ni Ruben Padilla. No, it's a big shit show. Yung nangyari kahapon diyan. Nakakaawa yung ating PNP. Alam ba nila hindi gusto ng ating PNP na andyan sila. The last place na gusto nilang puntahan ay yung compound na sabi ng mga workers ni Kibuloy is a place of worship and a place of learning daw. It's not just a place. It could be in some form a place of worship and a place of learning, but it's also as a crime scene because dyan nangyayari ang lahat ng criminality. Dyan nangyayari yung sexual abuse. Dyan nangyayari ang manipulation. Dyan nangyayari ang physical abuse sa mga workers. And I was one of them who experienced that. The physical abuse, the emotional abuse, the mental abuse. That is definitely the place of a crime scene. Hindi yan banal. It's not a holy place. Anong naramdaman nyo? What comes to your mind nung nanood kayo sa hearing na yan? Nakakabwisit yung hearing. I-play ko yung ibang clip. My gosh, alam ko marami sa atin na nakapanood na nito because it was a fact. Tsaka yung Cardona daw, sinasabi yung babae, yung madaldal, bugaw pala ni Kibulog yun, tagahanap ng mga batang magagandang babae. Oo. Sabi dyan, oo. Alam nyo mga boss, balik tayo kay General Torre. Ako sa akin, itong klase na nangyayari sa Davao, parang ang pinoproteksyon na nila, hindi na ako, yun naman parang terorista na Kung nagawa ni Duterte na magdeklara ng martial law sa Marawi, baka mas dapat magdeklara dito. Kasi dito ang humaharang sa
sa gobyerno, sa mga kapulisan, para maaresto itong pugante na to si Kibulog, mismong yung presidente dati at yung anak na vice-presidente ngayon, yung congressman ngayon, yung mayor ngayon, ayaw nilang makikooperate dahil pinoproteksyonan nga nila itong pugante na to. At higit sa lahat, ang dami pang, saan ka nakakita, sila magsiserve ng warrant of arrest, sila pa kinakapkapan. O, diba? Pero ngayon, iba na ang usapan. Sabi nga ni General Torre, yung sarili lang termino ang kanilang gagamitin, hindi na sila papayag, nadidiktahan pa sila itong mga KOJC na to, magkakaroon ng arestuhan. Yan ho ang kaabang-abang. Oo. Nag-aabang ako kung meron ng gulo nangyayari. Oo. Hindi ho itong ano na to, hindi ho yan rehilyon. Hindi ho. Ginagamit lang nila yung rehilyon. Yun nga, mamaya meron ho akong papakita siguro kung makakapag-vlog pa ako. Kung anong klaseng ano ito, galing ho sa Biblia ha, na itong si Kibulog na to ay isang baliw na antikristo. Hindi ho siya ano, maliwanag ho yung hindi ho ako nagbabasa ng Biblia, mukhang magaling sa Biblia yung nagpapaliwanag eh. Oo. Ito palang Kibulog na to, may sarili pang Our Father, binago. Kaya siguro no, mamaya no, ang tinuturo niya diyan sa kinasabi niyang Bible School, puro katarantaduhan na para itong mga tinuturuan niyang mga batang hindi nakakaintindi ng Biblia, naniniwala sa kanya. Oo, doon sa kanyang school, kung sino man nagtuturo diyan, no? Mga friend, gulo ito. Oo. Baka marami yung ano, sana mali ako. Pero kung sinasabi nitong kingdom na to na wala silang armas, lalaban mo yan. Ito, ang tunay, ay Kibuloy, manood ka. Dapat ganito ka mangaral. Lakas ng kapal ng mukha mo na sabihin mong ikaw ang appointed son, bugok. O ito. Love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who persecute you. If you love only those who love you, why should you claim any credit? If anyone strikes you on the right cheek, offer the other also. And if anyone takes away your coat, give him your cloak as well. Give to everyone who asks from you. Do not do to others anything you would not have them do to you. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Love your... Yan Kibuloy, ang salita ng bugtong na anak na si Jesus. Ikaw ang pagsasabi mo dyan. Repent! Kung ang pagsasabi mo dyan, ang dami talagang natangan ito si Kibuloy na to. Ewan. Kung sa bagay mga friend, hindi lang ho dito eh. Lalo na ho doon sa Estados Unidos, ang dami rin ho palang tangan. Marami hong nagsiyaman din na ganyan eh. Mga nagpapanggap na makadiyos. Ito isa oh. Ito, wala ko nagkakamali. Ito yung Kenneth Copeland eh. Oh. Thank you, Jesus. I execute judgment on you, COVID-19. You come down and you crawl on your belly. You break your power. You get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. I call you done. No more. No more. No more. And the United States of America is healed. Thank you, our God. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. I execute judgment on you, COVID-19. Yan, napakayaman ho niyan. Nakita ko kung paano yan. May sarili rin hong replano yan at may sarili rin siyang hanger. Oh. Grabe, no? Anong nangyayari sa mundo? Ha?
Marami pa akong ganyan eh. Anyway, dito rin maraming ganyan na mga pastor-pastor. O, meron na rin may gumaya. Nakalimutan isa eh. Hingihipuin, natutumba. Ginaya rin dito sa Pilipinas. Oo, at marami rin natanga. O, kagaya nung natanga nung nando doon sa Amerika. Yung Benny Hinn. Oo. Grabe. Ewan ko. Mga ka-warriors, wag po tayo sa Panginoon eh. Iisa lang ho ang Diyos. Oo. Wag na ho kayo nagpapaniwala sa mga ganitong At hindi ho masamang maniwala sa kaya sa pare o mga pastor, mga ganyan, no? Tignan nyo, unawain nyo mabuti yung kanilang sinasabi. Oo. Kung kapanipaniwala para kayo'y maniwala sa kanila. Ganun lang kasimple eh. 'Di ba? Oo. At kung wag na kayo tumuloy. Kaya sinasabi, God is everywhere, 'di ba? Oo. Ganun o. Especially kung ang isang tinatawag nating religion compulsory ho ang hingi ng abuloy. Mali na po yan. Hindi ho maganda. Tsaka yun nga, kung dinidiktahan kayo kung sino ang inyong dapat na iboto, hindi ho umalis na kayo riyan. Wala akong yan. Kabaliwan ho yan. Ba't wala ba kayo sariling utak para malaman ninyo kung sino dapat ninyong iboto at susunod kayo? Doon sa sinasabi ng pastor nyo. Hindi naman luko-luko yan para isigaw ang isang lalo na kung presidente na wala silang makikinabangan. Di ba? Yun lang yun. Pag gano'n na ang style ng inyong mga namumuno sa inyo, ginagamit lang ho kayo. Yun lang ho kasimple yun. No? Magkulab na po tayo. Eto sa takbo nito, mga boss, ganyang klase, galaw ng Davao, hindi nakikisama sa gobyerno, pwede nang ideklara military takeover dyan. Oo. Sa Davao na yan. Oo. Di ba? Gaya ng ginawa sa Marawi. Oo. Puti. Wala pang ginagawa yung mga kulto dyan, kundi isigaw yung Marcos resign. Ay, naku. Kung panahon lang ng tatay mo to, bongbong, ewan ko lang ha. Maski kay Digong, hindi obra yan eh. Tsaka dapat nga pala, Bato, anong dapat gawin? Kung ikaw ang nasa tayuan, nakatayo kay General Torre, ano gagawin mo? Yan, tanong ko yan sa'yo, Bato. Sana makarating sa'yo ito. Ano gagawin mo? Ganyan kakukulit ang witness-servan mo ng warrant of arrest. Baka pinagbabaril mo yan. Dami nga namatay sa inyo nung panahon mo. Diba? Julito Robilo, shout out. Brother, okay. Ngayon, ina-apply nila Bato kay OJC ang human rights. Noong panahon nila, di nila kinikilala ang human rights. Maraming patayan. Yun nga, Bato. Makinig ka, Bato. Julito Robilo ulit, Brother, okay. Para wala na silang agam-agam o magkagulo, himukin nila si Kibuloy at kay OJC at Atty. Toron na sumuko. Yung ganun nga eh. Sabi nga ni Kibuloy, hindi siya haharap sa Senate hearing, kundi sa korte siya haharap. Ngayon, nagtatago siya. Yun nga. Maniwala ka dyan sa Kibulog na yan. Ulul yan. Ray Shop, shout out. Wow, Sir Ox. Ang aga mo naman. Hi. Kahit busit na busit ako kay Bato at Kimo, pinagtyagaan ko lang panoorin alang-alang sa explanation ni General Torre. Diba? Ang galing si General, diba? Ray Shop ulit, Ako ang kinikilabutan kay Bato kung anong klaseng tao ba ito. Gets ko na siyang Duterte boys. Siyempre, asong sunod-sunuran. Pero dito sa hearing na ito, may gulay. Sabi nga sa English, what part of no don't you understand? As simple as the explanation of General Torre. If you are really that stupid, talagang hindi mo maintindihan si General Torre. Nakakabanas ang pagiging stupid ng dalawang itlog na ito, Kimo and Bato. Buti na lang tumahimik na isa pang iklog na si Bongo. Totoo, di ba? Basta ako, Trey J. Shop, hindi, sana tama ako, hindi sana mali ako. Pag hindi lumabas yung Kibuloy, hindi titigil
hindi dapat tigilan. Kaya sabi ni General Torre, hindi niya titigilan ng ano yan dahil baka yung mga naramdaman na ano nila ng mga heartbeat sa ilalim ng ano, hindi kikibuloy nga yun. Baka marami pa yun nandun sa underground eh. Marami silang madidiscover diyan na mga hindi dapat madiscover. Ha? Sigurado yan. Apakasarap pagtaguan ng kademonyuhan ang isang simbahan. Oo. Panggap ka, ikaw ay banal, tapos rapist ka pala. Maraming ganyan. Maraming pastor na ganyan. Siya pare, may ganyan, di ba? Oo. Dahil madaling mapaano ang tag dito. Sa mga makadiyos, mabilis ginagalang kumbaga di ba? Oo. Kalat ni Baya, shout out. Basta kabayo, mabilis tumakbo. Wala na si kabayo, friend. Alulalia, shout out Nung panahon ni Digonggong, kasamang umabuso si Bato sa human rights. Kaya wala siyang karapatang ipaglaban ang human rights. Sana lahat ng nasa gobyerno pareho ng paninindigan at prinsipyo ni General Torre. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alulalia. Yun nga. Shout out, Binibining Akira Milus. May you have blessed Saturday. Ingat ka palagi. Shout out, Akira. Kalat ni naman, ang may brilyanting doorknob lang ang malakas. Patay tayo dyan. Catch me if you can. Anita, Japon, shout out. Magandang hapon po, Sir Roque. Have a blessed Saturday po sa inyo, ni Labing Wife, at sa lahat ng kaming mga sumusubaybay. God bless po, Sir Roque, and to your missus. God bless, Anita. Anita ulit, Bias ka, batugan. Nambabatas ka, ganyan ang sasabihin mo kay General Torre. Bobo mo. Napaka-bobo mo. Parang hindi ka dating pulis, tanga mo. Supalpal kay General Torre. Marami tuloy bumatiko sa katangahan mo. Mag-resign na kayo ni Bongo. Robin Padilla, hindi mo maawat si General Torre. Ang trabaho mo, gumawa ng batas, hindi ang kampihan ang may atraso sa taong bayan. Tumigil ka na. Isuko niya na yung rapist Kibuloy nang matapos na ang lahat. Oo. Alam mo, Anita, hindi pa naman hindi pa naman siya napapatunayang rapist siya. Kung ba't ayaw niya sumuko, di ba? Kaso pa yan hindi pa naman siya guilty beyond reasonable doubt. In the sense na na-dismiss nga yung kaso na yan sa Davao. Inapila yung kaso, nakakita ng probable cause. Ganun lang kadali. Di paglaban mo yung desisyon ng Davao. Kaya wala halatang-halata ka na talaga, kabato ka Anita ulit hindi niyo matitibag ang plano ni General Torre. Tuloy pa rin ang hanggang mahuli ang rapist Kibulok. We salute you, General Torre. Tuloy lang ang paghahanap. Diba? Pero malamang, Anita, walang makikitang Kibulok yan. Iba ang makikita niyan. Wala ka. Noli Estrella. Welcome to the club. Pareho tayo. Umpisa pa lang, inaalibadbaran na ako sa pagiging bias ni Bato. Idagdag pa ang nakakasulasok na kabubuhan ni Padilla. Kompleto, Ricardo. Para bumaligtad si Kimura ng kahit na sino. Patay tayo dyan, Noli. Anita, si Anita na naman. Ang batas, ang toto pa rin ni General Torre. May paninindigan siya. Pinagtatawanan ka lang, batugan. Tanga, resign ka na. Yung oplantokhang mo, naisip mo ba ang human rights? Tanga mo, batugan. Galit talaga. Maraming nagalit kay Bato sa Ginoo. Wala naman kasing, ay nako Bato. Wala na to. Pag nanalo pa ito, talagang na to, milagro ni Barabas. Marit Pabianak, shout out Good nun po, Tay, sa mga kawaros. Mahirap po talaga paniwalaan kung ang mismong nagsasalita ay di iginalang ang human rights. Sana kasi sila ang gumawa ng paraan na pasukuin si Kibuloy. At nang matapos na ang usapan, wag na ipahintulot na present pa din sila sa Senado sa next election at ang mabawasan na dalahin natin
sa mga senador na yan. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless Marilo Castro. Ay nako, grabe. Siguro hirap na hirap si Marcos kung ano gagawin niya, no? 'Di ba? Gaya yan, masawal pa yan sa yung hinahanap nila yan. Yun ba yung terorista, si Marwan ba yun? Marwan ba? Hindi, yung hinahanap nila sa Marawi. At nagdeklara ng martial law si Digong doon. Pinagbobomba. Hanggang ngayon yata, hindi pa nakaka-recover yung Marawi sa pagkadurog Roelio Asuncion, shout out. Magtinda ka na lang ng turon, sabi niya. Richard Ramos, shout out. Senador siya ng Manyakis, hindi siya senador ng buong bansang bobong kalbo. Hey, maraming bago Rolando Gutay, shout out. Kung dito sa US may 3 stooges, diyan sa Pilipinas ay may 3 tanga. Andiyan ka pala sa US May mga kaibigan ako diyan Oo. Andiyan sila Adorasyon di Maranan. Andiyan sila Mirna Regalado. Andiyan sila. Andiyan si Prince Shervin Sapeda. Marami rin sila dyan. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng tao sa kapulisan dahil kay General Torre. Pero sinisira ni Bato. Panawagan ng lahat ng rapist na Pilipinas. Andiyan sila Bato, Bongo, Robin, at Inday Sara para ipagtanggol kayo. Totoo. Federico Mandak, shout out. Bato, sino ba ang may kasalanan kaya sinasabi mong abnormal ang buhay ng mga bata dyan? Kaya gusto mong umalis ang mga pulis para daw bumalik ang normal na buhay ng mga bata at mga tao dyan. Sino ang may kasalanan? Si Kibuloy, ang sisihin mo, Bato. Pati na ikaw. At yung mga senador na kasama mo at mga politikong sumusuporta kay Kibuloy. Kayo ang may kasalanan. Sinasayang mo ang pera ng bayan sa walang kakwenta-kwentang hearing na yan. Pakishare nga to, baka makarating dyan sa Bato na yan. Pero alam mo, Federico, hindi yan. Talagang takot na takot sila. Baka may makita dyan sa laki niyan. Alam mo, sa totoo lang, napakasarap pagtaguan ng relihiyon. Kung marami kang natanga, isa ka pala demonyo, napalabas mo na ikaw ay isang matino. Alam mo, maraming sasabi dyan, si Arlen Stone, yun daw mga nakatira dyan, walang ventilation, para raw sardinas. At yung mga kawawa raw sila. Panoorin ninyo vlog ni Arlen Stone. Maliban doon sa mga mababangong singit, naka-aircon daw yun. Noel Tenko, shout out. Mga walang kwentang tao yung mga yan. Sila Bato, Bongo, Robin. Saang planeta galing ang mga yan? Dapat di na dumami ang mga yan. Yun nga kaso dumarami. Noel Tenko ulit Nakakapanginig ng laman habang pinanonood mo. Mga pinagsasabi, hay nako, batong na mo. Librado Ludovico. Correct ka, Karox. Basta si Bigote, Bato, Kalbo, walang silbi, leche. Hindi pa magbitiw. Sayang ang sahod ng 2 ungas. Totoo, maraming mga sayang ang sahod dyan. Hindi dyan sa Senado. Danilo Proilan, shout out. Bato, wala ka nang pipiliin kundi ipagtanggol si Kibuloy dahil kailangan mong support sa eleksyon. Hindi ka senador. Sa basurahan ka na makikita. Maraming kwarta yan, Danilo. User, shout out. Bobo yan si Bato. ICC is coming to town. Totoo yan, user. Ang dami user. Oy, Bato, wala kang bayag katulad rin ni Kibuloy. Tanga, bobo. Mainit ang ulo ng user na to. User na naman, huling termino mo na yan sa Senado. Gago. Hindi tayo dyan. Erlinda Aquino, shout out. Kasi naman, kuya, ibinoto mo pa. Di ko yan binoto, Erlinda. Ano ko? Hibang? Pastor Jun Lagon, my friend. Hello, Manong Roque. Ang aga mo ulit ngayon. Siguro makakadalawa ka naman. Ngayon, believe ako sa'yo. Nakakadalawa ka na pa sa edad mong yan. Hoy, ano ka doon? Napanood ko po din yung mga palabas ng 3 ewan. Parang nasa guidance office lang sila. Nagsumbong yung mga miyembro ng kulto kontra sa mga PNP, kaya pinagalitan sila.
ng mga guidance counselor ng JMC. Ay, apo, totoo yan, friend yun, ha. Joke Yano, shout out. Sir Rox, ako naman dito, di ko tinapos. Mas okay pang umeba kaysa panoodin ko yung si Bato. Wait ko na lang vlog mo. Ikaw talaga. Ay. Pastor Jun Lagon ulit to. Natawa ko sinabi ni Kimo sa separation of church and state. Ibig sabihin nun ay hindi makikialam ang gobyerno sa pagsamba ng anumang simbahan sa Pilipinas. Pero pagdating sa batas, sakop pa rin lahat kasama ang mga miyembro ng simbahan kahit na nasa loob ng simbahan. Hindi na po pwedeng gawing taguan. No, di ba? Kaso ginagawa nga taguan yung yung kanyang katedral daw yun. Talagis niya. Ang simbahan katulad nung unang panahon, kaya pag may nagtatagong kriminal sa loob ng simbahan, nararapat lang na isuko ito o kaya ay pwede siyang hulihin doon. Para ano pa tinawag kang simbahan kung umaayon ka naman sa kasamaan. Totoo. Kredibilidad pati na fake news at red tagging. Kung hindi mo masunod ang mga kautusan o batas na gawa ng tao na siya mong nakikita at nakakasalamuha, ano pa kayo ang batas at kautusan ng Diyos na di mo makikita? Sabagay, si Kibulok, ang Diyos ng mga yan, hindi ang tunay na Diyos. Kaya kampi sila sa kasamaan, lalo na sa rapist. Totoo yan, Pastor. Elizabeth Iscareo. Good afternoon, Sir Rox. Anong klase ba itong dalawang senador na ito? Halatang walang alam at kung mga dahilan niya ay wow. Biro ba paano ba naging PMP chief dati? Hindi alam ang batas. Ang alam lang ng utak nito, puro para sa kay Kibaliw at Duterte. Nakakahiya ang mga inaasal nito bilang senador. At todo tanggol pa sa mga suspect ng kriminal. Wow na wow. Dapat dito sipain siya dyan. Ay, kawawang Pinoy. Totoo. Nakakaiyak na. Elizabeth Iscari ulit to. Oy, Bato, alam mo pala human rights. Bakit di mo yan ini-apply nung panahon mo na puro pinagpapatay ninyo lang ng walang kalaban-laban ang mga war drugs ninyo? War on drugs kuno ninyo. Di ba may kaso nga kayo sa ICC? At ano kaso nito? At ano kaso dito? Di ba dahil dyan sa human rights, madalamin ka nga muna, Bato, kung ano kaso nyo? At alam namin lahat, di kami kasing tanga ng mga aliporis nyo. Hay, totoo. Ang dami, oh. Elizabeth ulit, kakabilib din ang katayuan ni General Torre na ito, na dapat lang sumusunod ito sa batas. Huwag kayong matakot dyan sa bato na yan. Wow, kung malasakit daw sa humanity, puweka, kakahiya kang senador, layas. Yan, patay. Elizabeth ulit, ang dami, oh. Ha? Sir Rox, bakit ba pinoprotektahan nito ang Kibaliw na to? Dahil ba sa nakinabang ka dito na malaki ang pumasok sa kaban mo? Kaya yan lang maiisip ng lahat. Kasi nga, wanted na criminal yan at buwang pa. Bakit? May matutuklasan ba silang mga illegal dyan sa loob? Malamang. Para nakakaduda na rin ba, Sir Rox? Baka involved nila dyan sa mga matutuklasan nila. O, diba? Totoo yan. Kaya nga lahat ng paraan ginagawa nila para umalis na si General Torre, di ba? Kaso hindi naman tanga yan, eh. Nakagaya nyo, ha? Daisy SM Magallanes, shout out. Si General Torre may utak kesa sa 3 tuta didigong nyo. Totoo yan, Daisy ka. Ito, Lester John Lloyd. Lester John Lloyd. Welcome to the club. Torion at SMNI, puro paratang, wala namang ebidensya. Si Torre, sandamakmak ang ebidensya. Ang SMNI at DDS Vlogger, hari ng kasinungalingan at fake news. Totoo yan. Michelle Edwin, shout out my friend. Good morning, Karoke at sa mga ka-warriors. Good afternoon dyan. God bless sa lahat. God bless, Michelle. Randy Cruz, welcome to the club. Senate ruined itself by giving Bato a circus hearing in aid of Pacquiao. Bago to. Ha? Buti na lang magaling si General Torre.
It's time to kick out this clown senator from being one. Totoo yan, Randy. Welcome to the club. Chupista Bunao. Good evening po, kuya. At sa asawa mo pong mahal. At sa mga ka-warriors, ganyan nga po, General Torre. Manindigan ka po sa tama. Ano ka ba, bato? Harang ka ng harang. Hayaan mo silang hanapin. Yan si Kibaliw. Tama ka na. Tama ka na nga. Gigil na gigil ka. Gigil ka na. Ano ba ang ipinanggigigil dyan? Ano bang meron pa dyan? Nagtatanong lang, bato. Bato. Hindi kaya nakakapag-night duty rin kayo dyan, hindi ko. Tatanong lang, bato. Jasper. Igilmi. Welcome to the club, Jasper. Wala siyang karapatan na magsalita ng ganyan. Loko stalking. Loko-loko na ata yung loko-loko na yata yan. Makukulong na yan. Diba? Chupista Bunao ulit. Kuya, sobra po akong natutuwa sa mga ka-warriors. Ang daming nagpapatawa. Puro kayo jolly. Sandra Daisy, FBI nang bahala kay Kibs Manyakis. Power natin ay sa susunod na eleksyon. Huwag nang iboto sa Senado sa susunod na eleksyon. Pero marami pa rin mga bubutante. Pati kay Satanas nakikipag-selfie. Artemio. Ano to? Mengito. Welcome to the club, Artemio. Merginto. Bato, your job is to legislate law and not to make orders. I think you don't know what is the nature of your job as a senator. I feel sorry for your incompetent. Patay tayo dyan. Friend Shervin Zapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Ivy Bingson, shout out Dolor Garcia, shout out. Emans Calona, nak. Sabi ni Friend Shervin. Xerox, bigyan po natin ng masibagong palakpakan. Yan si Sir Ampaw. Nagpapakadakila, ob naman ang buwisit na yan. Buwisit na yawa. Sayang po, yung laki ng ulo niya. Ang laman po ay utak lamok. Hindi ko po maintindihan. Grabing gigil to the max kung papaano niya manduhan yung ating mga kapulisan at pilit na pinatitigil sa kanilang trabaho. Ginagampanan lang naman po nila yung kanilang trabaho. Hoy, batong bungas. Batong bungas. Mahihiya ka nga sa dyan sa balat mo, ha? Bakit sa halip na yung mga kapulisan ang pinagbabanatan mo at pinag-iinitan mo ng mabuti at dinadaan pa sa talagang sa hearing niyan, apila mong bulok at di ka talaga nag-iisip na ginagawa lang naman yung trabaho nila. Ikaw na naman, Tia Delica, wala nga isip paano mag-iisip yung tao? Huwag mong piliting mag-isip ang isang tao walang isip. Ay, Tia Deli, anong isip sinasabi? Wala nga isip na ginagawa lang naman yung trabaho nila. Kasi nga, yung manyakol yung amo ayaw pang lumabas sa kanyang lungga at nang matapos na sana yung pinutukan ng lintik na puro pagpapahirap na lang sa kanyang ginagawa. Magmula pa sa umpisa, imbis na puro na lang yung pulis ang pinag-iinitan mong leche ka. Na puro ka humanitarian na bugo ka. Ilabas mo ang manyakol, tapos ang istorya. Huwag kang piling nagpapakabayani ka. Akala mo naman talagang concern ka. Kinilasin ko pa yung uso mo, damontres ka. Ay, Tia Deli ka. Makita mo yung hinahanap mo, na leche ka. Di na kayo talaga mga nahihiya sa mga balat ninyong kasing kapal ng mga mukha nyo, mga buwisit. Oy, bugok! Kung sa akala mo, pag-asa ka pa na mapupwesto ulit,
Nako, kung ako sa'yo, Sir Ampaw, ngayon pa lang mag-umpisa ka ng mamundok. Anong mamundok? Pupunta nga siya sa dahig eh. ICC na lang iniintay dyan kay Bato. Dahil ayon dito, nangingintab mong ulo, parang bolang kristal, ikaw daw, mabuti pang magpatuka na lang sa ahas, nayawa ka, ha? Dahil sa dalawang termino na nandiyan ka, puro ka bisita at kahihiyan lang naman ang naging accomplishment mo at naiambag mo sa bayan. Nayawa ka. Sayang lang lahat ang mga pinasweldo sa inyo. Dinaan sa paninindak, paninigaw at puro hearing na walang kwenta. Puro pagsasayang lang ng pondo ng bayan. Pero ang ending, isa kang duwag at isa kang dakilang iyakin. Yun lang po, Your Honor. Impong basyang po, lalayas na, exit po muna. At di ko na po kinakaya ang lupit ng topak na at sayad ng utak ni Ampaw. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong magmamahal, di po papayag na magpapaapi. Ito po ang asungot at makulit ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. At sa aking mga Team Warrior Rocket the Great. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli po, kita-kits po tayo sa malulupit na panghambalos sa mga yawang pasaway. Pero alam mo, Tia Delia, bilib na bilib ako kay Bato niyan eh. Oo. Bilib ako dyan. Yung tinira niya yung mga yung Senior Aguila. Oo. Yung siya raw ang reincarnation ng Santo Niño. Magaling si Bato ron. Ba't ngayon di mo magawa, Bato? Oo. Pagdating kay Kibulog, oo. Yung Senior Aguila nun, yung rehearing nila, ang galing ni Bato. Actually, yung kay Senior Aguila, tsaka itong kulto nito si Bato, halos magkapareho. Kinokopya nung kay Senior Aguila, ito si Bato. Oo, ganun ang ginagawa eh. Oo. Di ba nagkakasal din doon, mga babae, kinakasal nung gago. Oo, di ba? Teka, nasa na nga ba yung gago na yun? Echinan Tonares. Echinan Tonares, welcome to the club. Walang silbi, 3 itlog. Nakakaya kayo. Senator Escudero, aksyonan nyo to. Huwag na pahayagan, mag-hearing pa ulit. Dinidelay lang ang operasyon ng PNP. Totoo yan. Ewan ko ba dyan kay Escudero? Sana bago magpa-hearing, alamin mo muna kung anong pakay nila. Senate President, pera ng bayan yan, tinatapon niya si Bato. Para lang pagtanggol yung kulto. Nakakahiya yan Baka apektado ka rin dyan, Escudero. Di ba? Ikaw Senate President, pinababayaan mo yung mga ganyang klase senador. Magawa ng mga ganyang klase, pera ng bayan yan eh. Ted, shout out Ted. Kahit na binabati ko si General Torre, ay magalang patig sumagot si General Torre at nakatayo pa ito. Iba talaga, Karoke, ang tumatayo sa tama at katotohanan. Kahit na isang tambak na bumabayo kay General Torre ay walang kwentang hearing ni Bato. Ang mga kampon kasama na si Bato ang pinagbagsak ni General Torre. Mabuhay si General Torre sa paglaban sa kasamaan ni Bato, Kibuloy at miyembro nila. Totoo yan, Ted. Ted ulit Bato, mangbabatas ngunit walang alam sa batas. Para siyang batang umiiyak na sinasabi ni General Torre na umalis na kayo sa compound. Ayaw kayong umalis, tuloy-tuloy pa rin kayo. Anong magagawa mo, Bato? Kawawa ka naman, Yan nga tanong natin, friend. Bato, paano kung ikaw ang nakakatayo ni General Torre? Ano gagawin mo? Ganyang klase, sineserve mo yung warrant of arrest. Dapat sasalamin ka. Ikaw Bato kayo, wala kang sa totoo lang. Sayang sweldo nito. Ted ulit napakinggan ko na rin, Karoke, ang mga paliwanag ito ni Claire Castro. Maliwanag kung paano bumagsak si Bato sa sarili niyang hearing. Totoo, galing, di ba? Raul Villanada, shout out, my friend. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. Get well.
And God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Torre versus Bato. Matayag pa rin ang Torre. Diba? Raul ulit. Hoy, Bato. Ang i-content ninyo, yung korte na nag-issue ng warrant of arrest, hindi si Torre. Sira ulo mo, kalbo. Kalbo ka pa naman. Totoo. Gunggong nga eh. Di ba? Raul ulit, oh. Nakatindig ang warrant, pues tuloy ang operasyon. Wish, shout out, wish. Bato, halatang halata ka na hindi ka patas, kundi pro bulok. Tulog, totoo. Odelia Alpilor, shout out. Kung mapagsalita ang tatlong itlog na yan, sir, butata lang sa pinagsasabi niya. Sir, kakainis ka na, pahiya ka, no, iiyak pa more. Wizkid, oh. Sabi ni Wizkid. Yung facial expression mo says it all. Oh. Susan de la Cruz, shout out. Bato-bato, pick. Talo ng Torre, praying for General Torre and his men. Oh, diba? Susan de la Cruz ulit, welcome to the club, ha. Ganun ba yung Bato? Napasubo? Ganun ba kayo nung sa EGK? Di na kayo maka-atras, kaya patay na lang kayo ng patay. Di mo kaya si Torre, mas matino siya sa'yo. Yung totoo naman. Susan de la Cruz ulit, oh. Wow, pastor na pastor ang dating mo, Bato. Let Reyes, welcome to the club. Bias, alam na ano pa, Tobat's chair. In aid of legislation ang gawin mo, trabaho ng senador. Gumawa ng batas, hindi mambuersa, mag-utos, yupha. Pati presidente, inuutusan, kapal, oh no. Di mo bra kay General Torre. Pahiya, Chupi, Tobat's chair. Padilla, Siga, Bonggago. Mainit ulo ni Let Reyes. Let Reyes ulit. Si Bin Laden, bago nahuli, 1 year preparation ng US. Lorna Bele, shout out, ha. Dahil kay Duterte Paning, naging pugad ng mga sindikato ang bansang Pilipinas. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Lorna. 100%. Jaime Catalan, shout out, ha. Karox, hindi kaya si Bato ang Xerox, hindi kaya ni Bato ang paninindigan ni General Torre, lalo kung talino ang pag-uusapan. Ang layo ng pagitan ng talino ni General Torre sa walang talinong utak ni Bato. Kumbaga ang utak ni Bato ay slightly used. Oh. Kaya maganda ibenta. Mika. Jack Romansanta, shout out. What do you expect from morons, stupid, idiot, and brainless clowns of the Senate? Ay, nako, Jack ka. Jaime Catalan, shout out, ha. Karox, pagsamasamahin man ang mga utak ni Bato, Kimo at Bonggago, ay walang panalo kay General Torre dahil pagsasamahin man ang utak ng tatlong bobo, ay bobo pa rin ang kalalabasan. Tama ka dyan, Jaime. Roland Bugarin, welcome to the club. Torre versus Bato, talo talaga siya sa Torre kasi mas mataas ang Torre. Tumigil ka na, Bato. Alam mo naman ang batas, si Kibulok lang ang kailangan ni Torre. Kung lumabas na siya, di balik normal na pare-pareho ang buhay ni Punyeta ka kang Bato. Please, be human enough, gago. Suspect ka rin sa ICC, maa-arrest ka na rin para makulong ka. Sabi mo takot kang makulong dahil di mo makikita ang mga apo mo. Oh, totoo yun. Sabi niya yun. Sabi niya ba to? Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Kimo kasama mo. Ha? Hindi ka niya pababayaan. Tess Harris, welcome to the club. Tess Harris. Bakit walang sumusupalpal dyan kay Bato at ipamukha sa kanya na huwag siyang magsalita tungkol sa human rights? Ang tapang ng hiya. Nakakatakot ang ganitong mga pag-iisip ng mga nasa gobyerno natin. Totoo yan, Tess. Jaime Catalan, no? Karox, ano ba ang ginagawa itong si Chis Escudero? May mali ko, baka busy kay Heart Evangelista yan. Bakit niya pinapayagan si Bato na mag-hearing tungkol sa KOJC? Alam naman niya na
ang karakas ng ulo ni Bato. Pwede naman niyang payagan niya. Pwede naman di niya payagan yung dahil makakasira ang pagiging bias ni Bato sa buong Senado. Ay nako, ang daming bobo. Totoo yan, Jaime. Ha? Tsaka ito si Chis Escudero, hindi ko ba naman lahat ng patawag na hearing ni Bato, palpak. Puro kabig, puro nakakiling sa mga gusto niya kilingan, di ba? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Salamat po sa mga nag-comment doon tungkol sa aking hipag. Ano? Madadaan natin sa dasal yan. Oo. Dating maka-Diyos yan eh. Oo. Ba't tumalon sa impyerno, bugo. Magaganda yung topic natin. No? Mga tinalakay natin, di ba mga boss? Shout out. Jeff Ramos na. Brother Eli Asisio, shout out.